Aswang ko ano? Hindi ka pwedeng pumasok. Anong aswang? Gusto mong masapuyong kita, Wana? Hindi ako papasok. Ibibigay ko lang to sa tiya bebang mo. Kaya tawagin mo nga. Hindi mo ko maloloko. Ginagaya mo pa ang mukha ng nanay kong impacta ha. Batang to. Anong impakta? Masasapuyong talaga kitang bata ka. Lumabas naman si Mila para kunin kay Aling Berta ang mga rikado na gagamitin nila. Ate Mila, baka aswang at ginagaya lang si Nanay Berta. Tinan mo, ang bangit. Napatawa naman si Mila kay Wana at pagkakuha ni Mila kay Aling Berta ng mga rikado ay piningot ito ni Aling Berta. Aswang pala ah. Aray Nay, bakit naman kayo biglang namimingot? O ano, naniniwala ka na hindi ako aswang? Binibiro ko lang naman po kayo Nay. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Nais ko lang po sanang ibahagi ang pagpapatuloy ng kwento ni Wana, ang tamad na albularya. Matapos nang matalo ni Wana ang matandang aswang na manlalason, ay umuwi na sila ni Mila sa bahay ng kanyang tiya Bebang. At dito ay napagkasunduan na magpinsan na wag na lamang sabihin ang nangyari dahil alam nilang pareho na papagalitan sila. Kaya nang makarating na sila ng bahay, ay agad na silang pinaupo upang maghapunan. O Wana Mila, kamusta ang paglilibot sa plaza Ayun Nay, masaya naman ho. Ang swerte nga ni Wana Nalugi ba naman yung bangka sa perya dahil sa kanya? Ate Mila, ba't ka pong maingay? Hala, sorry Wana, nakalimutan ko. Ano? Nagsugal kayo? Patawad po Tia Berta. Tumaya lang naman ho kami ni Wana para sana maaliw doon sa ruleta. Pero sunod-sunod ho kasi ang panalo ni Wana Kaya hindi ko na din po napigilan. Wana, di ba sabi ko sa'yo? Huwag kang magsusugal. Patawad po Nay, nagsasaya lang naman po kami na Ate Mila. Eto po, sa inyo na lang po itong panalo ko. At nakabili na naman po kami ng gusto namin na Ate Mila at saka Tatay Berto. Eto po, pangdagdag po pangbili niyo po ng alak. Tuwang-tuwa naman si Mang Berto at sinabi sa asawa na si Berta. Ikaw naman, huwag mo nang pagalitan yung anak mo. Normal lang naman na magsugal dahil nasa perya sila. Saka piyesta naman Kinonsinti mo na naman ang anak mo. Palibhasa binigyan ka ng pang-inom. Nagulat naman si Aling Berta sa laki ng panalo ni Wana na umabot ng 20,000. Kaya hindi din ito maiwasang mapangiti. Kaya bigla na nag-iba ang tono nito. Wana, patatawarin kita ngayon Pero sa susunod, isama mo ako anak ha. Ay nako, ang laki pala ng panalo mo. Ang swerte mo talagang bata anak. Mabuti pa, kumain ka na. Gutom ka na siguro no? Napangiti naman si Wana dahil alam niya ang kahinaan ng kanyang nanay Berta. Ano Ate Mila, ayos na no? Ganyan kasi ang nanay ko, mukhang pera, kaya biglang nagbabait pag nabigyan mo ng pera. Oo nga Wana, hindi ko nga alam na ganyan pala si Tia Berta Kumain na nga ang magpinsan at pagkatapos naglinis na ng katawan ng dalawa para matulog. Wana, halika na. Maglinis na tayo ng katawan para makatulog na. Pwede bang bukas na lang ate? Natatamad na kasi ako Ay nako, hindi pwede no. Dapat bata pa lang masanay ka na. Kaya sige na, halika na. Hinila na nga ni Mila si Wana para pumunta ng banyo at nakita niya nagwisik-wisik lang ito sa mukha ng tubig at lalabas na sana. Oh, saan ka pupunta? Matutulog na, tapos ako maglinis ng mukha. Anong tapos na? Nagwisik-wisik ka lang naman ng mukha mo Halika dito, ako na maglilinis sa'yo. Imbes sana na maglinis ng katawan lang, ay pinaliguan na lamang ito ni Mila. Pero paghubad nito ng damit kay Wana, ay nakita niya ang suot nitong kwintas. Wana, ang ganda naman ng kwintas mo. Bigay po yan sa akin ng matandang babae na tinulungan ko ate. Ang ganda no? Kaya nga sinusuot ko palagi. Oo, ang ganda nga. Kaya wag mo tong iwawala Apo ate, iniingatan ko nga yan Kaya dito ay pinaliguan na ito ni Mila at kiniskis pa ang katawan. Ay naku Wana, ang dami mong libag Hindi ka ba nagkukuskus ng katawan pag naliligo? Nakakatamad kasi ate Mila. Ay nakung bata ka talaga. Bakit minsan ang tamad mo? Dapat, dalawa nang itatawag sa iyo Si Wanang tamad at si Wanang libag.
Ang pangat naman ng Ate Mila. Ay naku, sige na, dali na. Magbanlaw ka na at magbihis dun sa kwarto. Lumabas na nga ng banyo si Wana at pumunta na ng kwarto. Sumunod din si Mila pagkatapos nitong maligo at binihisa na nito si Wana. Dahil basa pa ang mga buhok ay lumabas muna sila para magpatuyo ng buhok. Nakita ni Wana na nagtatagay ng kanyang tatay Lando at ang kanyang tatay Berto. Samantalang, abala naman sa paghihiwalay ng mga sahog na gagamitin sa pagluluto ang kanyang nanay Berta, pati na rin ang kanyang tiya Bebang, kaya lumapit muna ito roon. Aba, bagong ligo si Wana namin. Ay salamat, mabuti naman at napaliguan ka ng Ate Mila mo. Nga Nay, ang sarap palang maligo sa gabi no? Nakakatamad lang kasi minsan. Anong minsan? Palagi ka kamong natatamad. Kahit umaga tinatamad kang maligo. Dapat palagi kang naliligo, Wana. Tinan mo, ang ganda mo pa naman bata ka. Halika nga dito, pahalik ang tiya Bebang. Niyakap na ni Aling Bebang si Wana at pinaghahalikan sa pisngi nang dumating naman si Mila. Ayan na naman kayo, Nay. Pinanggigilan nyo na naman si Wana. Nakukyutan ako sa pinsan mo. Saka ang bango-bango pa. Ang bawon niyo naman po Tia Bebang. Pareho po kayo ni Nanay. Di pa nga ata kayo naliligo. Amay sibuyas at amay bawang kayo. Mamaya na may ginagawa pa kami dito ng nanay mo. Oo nga, at wag mo kami ikukumpara sa Wana ha. Minsanan lang naliligo kung hindi pa pipilitin. Naku Tia Bebang, lumang style na yung mamaya na. Tapos hindi naman kayo maliligo. Kasi gawain ko din yan eh. Natawa naman si Mila sa sinabi ni Wana, kaya naman napatigil na sa paggawa sila Aling Bebang at Berta. At naligo na lamang ang mga ito. At isa pa, ay patapos na din na naman sila. Sumapit na ang araw ng desperas ng piyesta at mas lalong naging abala si Namang Berto, Aling Berta, Aling Bebang at asawa nito na si Mang Lando. Maging si Mila ay naging abala na sa paghahanda, kaya naman naiwan si Wana na walang gagawin kundi manood sa mga ginagawa ng mga tao sa bahay. Nagkatay ng manok, baboy at kambing si Mang Lando at Mang Berto kasama ng iba pang kamag-anak nila. Sina Mila naman at Aling Bebang at Aling Berta ay abala na sa paghihiwa ng mga gagamitin ng mga pangsahog. Ate Mila, bakit ngayon niya hinihiwa ang mga patatas at ang carrots? Di ba? Bukas pa kayo magluluto. Oo, Wana, pero kailangan na mahiwa na to lahat. Kasi marami. Hindi kakayanin ng oras pag bukas pa to gagawin. Hindi naman to basta nakababad lang sa tubig. Sino po ang magluluto niyan bukas? Di si nanay at ako. Ay salamat. Akala ko, pati si Nanay Berta magluluto din. Hindi naman yan marunong. Anong sabi mo, Wana? Wala po akong sinabi, Nay. Maglalaro lang po ako din sa labas. Abala naman po kayo. Sige na, at abala kami dito, pero wag kang lalayo ha. Umalis na nga si Wana at lumabas ito ng bakod nila Aling Bebang para maglibot na din sa lugar. Nakita niyang abala ang lahat sa paghahanda, kaya naman nag-ikot-ikot pa ito. Hanggang sa umabot na ito sa parang plaza ng baryo, kung saan idadao sa mga sayawan at mga palaro, kinabukasan sa araw ng fiesta. Oh, ang dami yatang palaro bukas. May palisebo pa at pokpok palayok. Lumapit si Wana sa mga naghahanda ng mga gagawing palaro para magtanong. Ale, pwede ba akong sumali bukas sa palaro dito? Aba, oo naman. Basta, pumunta ka lang dito ng 8:00 ng umaga. Sige po, Ale. Salamat po. Natuwa naman si Wana dahil makakasali siya bukas sa mga palaro ng baryo. Kaya naman umalis na ito para sana umuwi na. Pero may nakita itong mga tao sa unahan, 2 lalaki at 1 babae na nasa edad 20. Na tila nagmamasid sa lugar at tila may hinahanap ang mga ito hanggang sa dumaan at lumapit ito sa kanya at nagtanong. Bata, taga dito ka ba? May nakita ka bang matandang babae dito? Matandang babae? Ayun po manang oh. Nagkakabit ng mga palayo. Matandang babae po yan, hindi ba? Hindi, yung uugod-ugod na. Yung hirap ng maglakad at may tungkod. Ganun po ba? Bakit niya po hinahanap ang matanda? Sino po ba kayo? Mga apo niya kasi kami. Umalis kasi siya at hindi nakakabalik pa. Kaya hinahanap namin. Ganun po ba manang? Baka pinawawala.
Kaya nga namin hinahanap bata. At baka nga nawawala ang lola namin. Kaya ako nagtatanong sa'yo kung nakita mo. Bakit kayo sa akin nagtatanong? Hindi naman ako taga rito. At dito ay nainis naman ng babae kay Juana. Eh di sana sinabi mo na lang na hindi ka taga rito. Di naman po kayo nagtatanong eh. Ang taga rito ako o hindi. Iba naman po ang itinanong niyo sa akin. Pilosopo ka palang bata. Nakakatawa ka naman. Nakita ni Juana ang pagngiti ng nakakaloko ng babae na tila galit pero nakangiti. Bigla itong sinaway ng lalaking kasama niya dahil nakita niya na nakatingin ang ilang mga tao sa kanila. Kaya naman lumakad na lamang ang tatlo palayo kay Juana. Nakita pa niyang lumingon ng babae sa kanya at tiningnan siya nito ng masama. Hindi naman natakot si Juana sa tingin ng babae at parang wala nga lang din ito sa kanya. Sino kaya ang mga tao na yun? Ang babaho nila? Para mga patay na daga. Hindi din siguro nililigo ang mga yun? Naisipan na ni Juana na umuwi dahil nagugutom na ito. Pero lingid sa kaalaman niya ay nakamasid sa kanya ang tatlo niyang gabay dahil ang kausap kanina ni Juana ay mga anak ng napatay nito na matandang aswang. Hinahanap siguro ng mga ito ang matanda dahil hindi na ito nakabalik. Dahil nga ang tikbalang ang nagtapon sa katawan nito. May taglay din na sa tagabulag ang mga ito kaya alam ng tatlong gabay ni Juana na may karunungan din sa itim na orasyon ng mga ito. Pero nagawa pa rin silang maamoy ni Juana kahit tinatago nila ang kanilang presensya. Pero hindi nga lang alam ng bata na mga aswang ang kaharap na kanina dahil nga wala pa itong nalalaman sa mga ganong karunungan. At ang sa kanya lamang ay hindi ang mga ito naliligo kaya mababaho ang mga yon. Nang makauwi na ito sa bahay ng kanyang tiya Bebang ay agad itong naupo sa mesa para humingi ng pagkain dahil nga nagugutom na ito dahil sa kanyang paglilibot. Kaya naman agad din itong inasikaso ng kanyang nanay Berta. O ayan, kumain ka na Juana ha? Ngunit habang kumakain si Juana, ay pinupunasan naman ni Aling Berta ang pawis ng anak nito. Kahit kasi panay ang bangayan nilang mag-ina ay hindi mapagkakaila na mahal ni Aling Berta ang anak na si Juana. Oh, saan ka nakaabot sa paglilibot mo? Doon po sa plaza na. Tapos may palaro pala din bukas. Kaya magpapaalam sana ako sa inyo. Sasali ako sa mga palaro doon. Ano? Sasali ka? Eh, hindi ka naman mananalo doon. At ang lamya mong kumilos. Palagi ka nalang tinatamad. Eh basta na, sasali po ako doon. Kaya payagan niyo na po ako. O siya sige na. Magiging abala kami sa fiesta bukas. Kaya wag kang lalayo ha. Wag kang sasama kung kani-kanino. At umuwi ka kaagad pagkatapos. Apo Nay. Habang nag-uusap ang mag-inang Juana at Berta, ay nakita naman sila ni Aling Bebang at Mila. Nakakatawa sila Tia Berta at Juana ananay. Kahit nagbabangayan palagi, halata namang mahal na mahal ni Aling Berta si Juana. Talaga Mila Ay nako, hindi mo lang alam kung gaano kamahal ni Berta at Berta yung si Juana Kahit sabihin pa natin na hindi nila tunay na anak ito. Ano ho? Hindi anak ni Tia Berta at ni Tio Berto si Juana? Ay nako, ano ba tong nasabi ko? Kalimutan mo na yun Mila Nay, narinig ko na ho. Kaya sabihin mo na ho sa akin ng totoo. Ay nako Mila mangako ka na hindi mo to sasabihin kay Juana Opo Nay, kaya sabihin niyo na ho sa akin. Oo Mila hindi nila anak si Juana Hindi kasi sila magkaanak ng Tio Berto mo Tapos isang araw dito din sila galing. Pag uwi nila nakarinig sila ng iyak ng sanggol. Kaya hinanap nila ito. At yun nga, nakita nila yung isang sanggol na babae. At yun na nga yun ang pinsan mong si Juana Ganun ho ba Nay? Pero kahit hindi ko totoong pinsan si Juana, hindi pa rin magbabago ang tingin ko sa kanya. Para ko na nga yung kapatid Oo Mila kaya wag na wag mo sasabihin yan kay Juana Hayaan mo ang Tia Berta at Tio Berto mo magsabi kay Juana Paghanda na sila Apo Nay. Nagpatuloy na nga sa pag-aasikaso sa kanilang ginagawa ang mag-inang Bebang at Mila. Lumipas naman ang mga oras hanggang sa kumagat na nga ang dilim at tapos na nga sila maghanda ng mga gagawin para sa fiesta. Kaya naman magpapahinga na nga sana sila dahil nga maaga silang matutulog kinabukasan. Pero bigla naman silang lahat nagulat nang may pumunta na namang mga tanod sa bahay nila Aling Bebang at kasama pa ang kapitan. May mga kasama itong tatlong lalaking lasing pero may mga sugat, dala ng kalmot. Kapitan, magandang gabi Ano nangyari sa mga to?
Nagwika naman ang kapitan na dinumog umano sila ng mga aswang. Mabuti na lamang at nakita nila ng kanyang mga tanod, kaya nagawa nila itong matulungan. Ganun ba? Hay, bakit ba dumadami na naman ang mga kampo ng dilim ngayon? Nagwika ang kapitan na ganun talaga yata. Pag walang albularyo ang kanilang lugar, ang lalakas umano ng loob ng mga aswang na dumayo pagpifiesta. Nagwika naman ang kapitan na ganun talaga umano yata. Pag walang albularyo ang kanilang lugar, ang lalakas ng loob ng mga aswang na dumayo. Magpifiesta pa naman bukas at alam niya na may manggugulo na naman na hindi tao. Kaya nagronda sila at tama nga ang hinala nila. Hay, hindi bale na. Ipasok na lang sa bahay ng magamot ko. Pinasok nga ng mga tanod ang mga sugatang lalaki na ngayon ay nawala na ang pagkalasing. Ginamot na sila ni Namila at Aling Bebang at habang ginagamot ay nagwika ang isang lalaki na 3 umano ang tumagbang sa kanila. Isang babae at 2 lalaki. Una ay babae lamang ang nakita nilang humarang sa kanila sa daan kaya naman mabilis nila itong nilapitan. Pinasunod pa sila nito sa walang tao at hindi nila akalain na doon sila susunggaban ng 2 nitong kasama na nag-aabang na pala. Yan na napapala niyong mga babaero. Mabuti at nagawa pa kayo mailigtas ng kapitan at ng tanod. Habang ginagamot naman ng kanyang tiya Bebang, ang mga nasugatan ay sumagi sa isip ni Juana ang babae at ang kasama nito na nakita niya sa may plaza. Kaya tinanong niya ang mga ito kung ano ang suot ng mga dumumog na aswang sa kanila. Mga mamang babaero ng mga lasenggo, nakasuot po ba ng bestidang itim ang babae? At ang mga lalaki, nakaitim din ba at nakamaong? Sinabi naman ng isang lalaki na hindi niya umano natatandaan dahil nga lasing ito at nabigla din sa nangyari nang dumugin sila kaya hindi niya alam kung ano ang mga suot ng mga yon. Pero nagwika ang kapitan na nakita niya umano ang mga ito ng ilawan nila ng flashlight at nakasuot nga ng itim na bestida ang babae at wala namang damit ang 2 lalaki pero nakamaong din ang mga itong pareho. Bakit Juana? Kasi tiya Bebang, may nakita ako kaninang mga tao sa plaza na ganun ang suot. Ang sasama ng mga tingin. Baka sila nga ang aswang na umatake sa 3 ito. Mabuti pa kapitan. Magdoble ingat tayo hanggat maaari. Ipaalam natin sa mga kababaryo natin na mapagmatsyag sa mga bisita nila na hindi nila kakilala. Nagwika naman ang kapitan na sige umano at bago magsimula ang kasiyahan ng fiesta bukas ay mag-aanunsyo ito. Kaya matapos magamot ang mga lalaki ay umalis na din sila kasama ng kapitan. Kaya naman nagsara na din ang bakod sina Aling Bebang at nagpahinga na silang lahat. Kinabukasan araw ng fiesta ay maaga silang nagising, maliban na lamang kay Juana na mahimbing pa rin ang tulog. Naghanda na sila ng mga lulutuin nila para sa tanghalian para sa mga bisitang darating, kaya abala na ang lahat. At si Aling Bebang at Mila lamang ang nagluluto sa kusina at walang pumapasok dito na hindi nila kakilala. Lumipas ang ilang sandali, ginising na ni Aling Berta ang anak na si Juana dahil nga mag-aalas 8 na ng umaga ay tulog pa rin ito. Juana anak, Juana, gising na, mag-aalas 8 na oh. Di ba sabi mo, sasali ka sa palaro sa plaza? At dito ay bumangon na nga si Juana nang nakapikit pa ang mga mata. Ay nako, dali na, bumangon ka na dyan, mag-aalmusal Juana. Nanay Berta, anong oras na ba? Alas 7:30 na. Di ba sabi mo, sasali ka sa palaro? Alas 8 mag-uumpisa ang palaro sa plaza. Kaya kung hindi ka pa babangon dyan, mahuhuli ka na. Sige ka. Ano po? Sandali na, babangon na po ako. Nagmamadaling ang bumangon si Juana at lumabas ng silid dahil nga baka mahuli ito sa palaro. Juana, maghilamos ka muna sandali at magpalit ka ng damit bago ka pumunta ng plaza. Nagmamadali na nga naghilamos si Juana at nagpalit ng damit at nagpaalam na alis na ito papuntang plaza. Alis na po ako, Nay. Sandali Juana, mag-almusal ka muna. Mamaya na po, Nay. Busog pa po ako. Tumakbo na nga si Juana papuntang plaza kaya wala na nagawa si Aling Berta kundi pabayaan na lamang ito. Ito talagang si Juana, napakatamad. Pero pag ginusto niya, usang nawawala ang katamaran. Pagdating ni Juana sa plaza, ay mag-uumpisa pa lamang ang mga palaro, kaya nakahabol ito. Nagpalista ito sa mga laro na gaganapin, kagaya ng palo sebo, pukpok palayok, habulan ng biik, karera ng mga sako at iba pa.
Ang unang laro ay ang pukpok palayok, kung saan pipiringan ka at paiikutin bago hampasin ng palayok. Ilang bata na ang sumubok, pero walang nakabasag ng palayok. At nang si Juana na ang sumubok, ay mabilis lamang niya itong nabasag, na tila ba alam nito kung saan nakapwesto ang mga yon. Kaya sa unang laro, ay panalo kaagad ito. Ganon din sa Palo Sebo. Dahil sa dulas ay ilang bata ang hindi nagawang maakit ang pera. Pero pagdating kay Juana, ay mabilis na lang na naakit ang kawayan at nakuha ang premyo. Kaya halos lahat ng palaro ay nanalo si Juana, at ito ay dahil sa taglay niyang mutya na nagbibigay sa kanya ng mga kakayahan na nakadepende sa laro. At dahil nga dito ay nagreklamo ng ibang nanay ng mga bata kay Juana na nandadaya daw ito at siya na lamang palagi ang nananalo. Kaya naman hindi na ito pinasali sa iba pang mga laro para bigyan din ng pagkakataon ng ibang mga bata upang manalo. Ang daya naman, ayaw na akong pasalihin sa ibang laro. Pero hindi bali na nga, marami na naman akong panalo. Uuwi na lang ako. Kaya naman umuwi na lamang si Juana na masaya at pakanta-kanta pa ito nang makita ng kanyang nanay Berta. Andito na si Juana. Si Juanang maganda. Aba, pakanta-kanta pa tong bulinggit na to ah. Anong maganda? Ang dungis mo na nga oh. Ay naku, talagang bata ka. Madungis nga, pero madami naman akong panalo na. Tingnan niyo po, kung hindi nga lang ako pinagbawalan na sumali sa ibang laro, marami pa sana yon. Nagulat naman si Berta dahil sa dami ng panalo ng anak. Dahil nga ang alam niya ay malamya ito at tamad. Pero hindi niya inaasahan na marami itong mapapanalunan. Ano nay, ang galing ng cute niyong anak no. O siya, sige na, itago mo na yung mga panalo mo. Maligo ka na para makakain. Apo nay, sige po. Kaya dito ay naligo na nga si Juana. Hindi naman maiwasang matuwa ni Aling Berta sa anak dahil nawawala na ang katamaran nito. Kaya naman matapos makapaligo ay pinakain na ito ni Berta. Nanay, nasan po ang tatay? Andun sa likod, nagpapaikot ng lechon, kaya tapusin mo ng pagkain at pumunta ka doon. Pagkatapos nga ni Juana na kumain, ay pumunta na ito sa likod ng bahay. At nakita nga ni Juana ang kanyang tatay Berto na nagpapaikot ng lechon. Oh, ang laki naman po niyan tay. Ikaw pala, Juana. Kamusta naman yung mga pagsali mo sa palaro? Masaya po tay. Ang dami ko nga panalo eh. Tapos ang daya, hindi na ako pinasali sa iba pang laro. Ay, ang galing talaga ng anak ko. Syempre tay, mana po ako sa inyo. Lalo lamang natuwa si Mang Berto kay Juana. Kaya naman, niyakap niya pa ito. Ang baho niyo naman tay, amoy alak pa kayo. Tumawa naman ang ama nito at nagwika pa. Pasensya na anak ah. Hindi pa kasi ako tapos dito eh. Sige na, pumasok ka na rin sa loob. Kaya naman umalis na si Juana at pumunta naman ito kung saan nagluluto ang kanyang tiya Bebang at si Mila. Tia Pepong, Ate Mila, magandang umaga. Oh, Juana, halika. Doon tayo sa labas. Baka pagalitan ka dito ni nanay. Oh, bakit naman po ate? Ayaw kasi ni nanay na may ibang tao na pupunta kapag nagluluto siya. Bakit naman po? Umiiwas kasi si nanay na malagyan ng lason ng mga niluluto niya, Juana. Lason? Sino po ang maglalagay ng lason ate? Yung mga kalkig, Juana, o mga mandalason, o kaya ay mga aswang. Kaya napaka-stricto ni nanay pagdating sa pagluluto. Walang nakakapasok kahit nga si tatay. Masama naman ang mga yun. Naglalagay ng lason sa pagkain. Ano ba ang mapapala nila sa kanan Ate Mila? At dito ay lumabas ng pinagluluto ang kubo si Aling Bebang at siya ang sumagot sa tanong ni Juana. Kasi pinagkakakitaan nilang ganoon. Kapag nalason ka nila, sa kanila ka din magpapagamot. Yung iba naman, parang katuwaan lang nila na ganoon. At sa mga aswang, marami silang mayayanggaw. Ganun po ba yung Tia Pepong? Kaya ikaw, paglaki mo, mag-iingat ka sa pagpunta sa mga fiesta. Kasi dyan palagi maraming nayayanggaw. Apo Tia Pepong, kaya dito na lang po ako sa labas ng kubo niyo magpapantay. Titingnan ko po kung sino pa ang lalapit. Mabuti pa nga, Juana at huwag mong papapasukin ang hindi mo kilala dahil ang ibang mga aswang ay naggagaya ng itsura ng ibang tao. Apo, ako na po ang bahala Tia. Naupo nga si Juana sa may pintuan sa labas ng kubo kung saan nagluluto ang kanyang tiya Bebang at pinsang si Mila. Maya-maya, nakita niyang lumapit ang kanyang nanay Berta na may dalang mga rekado.
Kaya naman pinigilan niya ito. Aswang ko ano? Hindi ka pwedeng pumasok. Anong aswang? Gusto mong masapuyong kita, Wana? Hindi ako papasok. Ibibigay ko lang to sa tiya bebang mo. Kaya tawagin mo nga. Hindi mo ko maloloko. Ginagaya mo pa ang mukha ng nanay kong impacta ha. Batang to. Anong impakta? Masasapuyong talaga kitang bata ka. Lumabas naman si Mila para kunin kay Aling Berta ang mga rikado na gagamitin nila. Ate Mila, baka aswang yan at ginagaya lang si Nanay Berta. Tinan mo, ang bangit. Napatawa naman si Mila kay Wana at pagkakuha ni Mila kay Aling Berta ng mga rikado ay piningot ito ni Aling Berta. Aswang pala ah. Aray Nay, bakit naman kayo biglang namimingot? O ano, naniniwala ka na hindi ako aswang? Binibiro ko lang naman po kayo Nay. Ay nako, Wana kilala kita. Kung hindi kita pipingutin, hanggang ngayon pagdududahan mo pa rin ako. Hindi niyo naman po ako masisinay kasi mukha po kayong manlalason. Pesting bata ito ah, halika nga dito. Tumakbo na si Wana papalayo sa kanyang nanay Berta. Pasensya ka na Mila sa pinsan mong yun ha, napakakulit. Ayos lang po tiya, nakakatuwa nga si Wana eh, ang pilya. Oo nga, ewan, kung kanino ba nagmana ang batang yan? Minsan tamad, minsan pilya, at minsan naman magugulat ka na lang sa mga ginagawa na hindi mo akalain na kaya niyang gawin. Dito ay naisip ni Mila na tama nga si Aling Berta na maging siya ay nagugulat minsan kay Wana. Kagaya na lamang pagtulong nito sa kanyang nanay Bebang na gamatin ng batang nalason at ang pagtalo nito sa matandang aswang. At dahil napingot ay pumunta naman si Wana sa kanyang tatay Berto na nagleletsyon. Kaya tinanong naman ito ni Mang Berto kung bakit ito bumalik. Dito na lang ako tay, andun kasi yung nanay kong masama ugali sa lituan. Tumawa naman ang kanyang tatay Berto at tinanong ang anak kung napingot na naman ba ito ng kanyang nanay Berta. Paano niyo po nalaman tay? Hindi ko lang naman siya pinapasok dahil sabi ni Tia Bebang, bawal daw na may ibang papasok sa nilulutuan niya eh. Nagalit agad. Sinabi naman ni Mang Berto na syempre umano, alam niya at anak niya ito. Alam niya umano na kapag napapagalitan ito ng kanyang nanay, ay sa kanya kaagad ito lumalapit. Ang mabuti pa umano, bantayan niya muna ang niluluto nitong lechon at iihi lamang ito. Sige po tay, ako na pong bahala. Umalis na nga muna si Mang Berto para umihi at naiwan lang na mag-isa si Wana na nagbabantay ng lechon. Nang bumalik si Mang Berto at mabilis na itong pinaikot ang lechon dahil nga sa malapit nang masunog ang kabilang parte. Dahil hindi ito pinapaikot ni Wana, kaya sinabihan niya ang anak na si Wana kung bakit hindi niya ito pinapaikot. Hindi niya naman kasi sinabi na papaikutin ko tay. Ang sabi niya lang, bantayan ko, kaya pinantayan ko talaga. Napakamot na lamang ng ulo si Mang Berto dahil sa anak niyang si Wana. Lumipas ang ilang oras at sumapit na ang tanghali. Unti-unti nang dumarating ang mga bisita, kaya naman mas naging abala na sila. Luto na din ang lechon, kaya naman hiniwanay ni Mang Berto at nasa tabi nito ang anak na si Wana na panay ang papak ng balat ng lechon. At dumating naman si Mila na may dalang lagayan. Tio Berto, pahingi nga po ng lechon at may mga bisita na ho para mailagay ko sa mesa. Naghiwa naman si Mang Berto at nilalagay sa lagayan ni Mila at kumuha na din ito ng balat. At kinain. Ano ate, ang sarap magletsyon ng tatay Berto ko no? Oo Wana, kaya nga si Tio Berto palagi ang pinapapaglatsyon ni nanay pag may okasyon eh. Napuno ang lagayan, kaya naman pumasok na nga si Mila sa loob ng bahay para dalhin ang naiwang lechon. Wala namang naging problema at naging maayos naman ang lahat. Maraming bisita ang dumating at kumain, kinaaling bebang at wala namang naging problema at masaya ang lahat. At dahil tapos na ang gawain ng mga kalalakihan, ay nag-inuman na ang mga ito sa likod ng bahay hanggang sa sumapit na ang gabi at pailan-ilan na lamang ang mga bisita. Ay, salamat. Natapos din. Nakakapagod. Oo nga Hunay, ang daming tao kanina. Mabuti at maayos ang lahat at walang gulong nangyari. Habang nagpapahinga sila Mila, ay nakita nito si Wana na may hawak na plato at kumukuha ng pagkain. At pasimple ito na lumabas ng bahay. Hindi naman ito pinansin ni Aling Berta at ni Aling Bebang. Pero sinundan ito ni Mila ng palihim. Nakita niya na pumunta si Wana sa likod ng bahay.
Kaya akala niya ibibigay niya ito sa mga nagiinuman. Pero nang tingnan ito ni Mila ay hindi ito dumiretso doon. Sa halip ay tumungo si Juana sa mapunong parte ng kanilang likod bahay at tuloy-tuloy na lumakad. Kaya nagtaka si Mila sa kilos ng pinsan. Kaya naman sinundan niya ito. Hanggang sa nakita niya itong tumigil sa may malaking puno at mula doon ay pinagmasdan lamang niya si Juana. Buhawi, magpakita ka. May dala akong pagkain. Biglang sumulpot ang tikbalang sa harap ni Juana. Eto, pasensya ka na at kapinakatatinalan ng pagkain Inantay ko pa kasi nawala ng bisita. Bumungis-ngis naman ang tikbalang at nagpasalamat kay Juana. Kahit kasi hindi naman ito kumakain ng pagkain ng mga tao, ay naisipan ito na dalhan ni Juana. Sa pag-uusap ng tikbalang at ni Juana, ay dito na sumulpot bigla ang kanyang dalawa pang gabay na kapre at duwende. At kagaya ng inaasahan, ay hindi man lang natakot sa kanilang batang si Juana. Teka, sino kayo? Mga kaibigan ba kayo ni Buhawi? Nagwika ang duwende na oo umano. Sa katunayan, ay mas nauna pa silang gabay nito kaysa sa tikbalang. At dito na inalis ng duwende ang nilagay na salamangka noon kay Juana para makalimutan sila nito. At dito na naalala ni Juana ang lahat pagkatapos. Naaalala ko na kayo. Ikaw si Nuno at ikaw naman si Caprite. Kapwa naman ngumiti ang dalawang nilalang kay Juana. Oh, ang dami ko na pala kaibigang engkanto. Samantala, nagtataka naman si Mila habang nagmamasid ito kay Juana dahil nagsasalita itong mag-isa at nakangiti pa. Pero nagulat ito nang bigla itong lingunin ni Juana at bigla siyang tawagin. Ate Mila, lumabas ka na dyan sa pinagtataguan mo. Wala na nang nagawa si Mila kundi ang lumabas. Juana, paano mo naman nalaman na nandun ako nagtatago? Sinabi sa akin ng mga kaibigan ko, ate. Sino mga kaibigan? Ikaw lang naman mag-isa dito Ayan sa likod mo, ate Nilingon nga ito ni Mila at nanghina ang mga tuhod nito na halos himatay nang makita ang kapre, tikbalang at duwende na nasa likuran niya na nakatingin sa kanya. Oh, ate? Ate Mila, ayos ka lang ba? Huwag kang matakot sa kanila, ate. Ang papangit nga nila, pero mababait ang mga yan. Tinutulungan nga nila ako Ano? Kaibigan mo ba ang mga to? Apo, sila pa ang tumutulong sa akin pag may kalaban akong aswang, ate Mila. Si Buhawi, si Nuno at si Caprite. Pero, Juana, hindi ka ba natatakot sa kanila? Baka may gawing masama ang mga yan sa'yo. Hindi, mas nakakatakot pa nga ang nanay ko Parang nawala na din ang takot ni Mila sa mga nilalang na gabay ni Juana at dito na niya napagtanto na dahil pala sa mga ito, kaya niya natalo ang aswang noong isang gabi. Sige Juana, at mukhang mababait nga sila. Apo ate, sige na Nuno, Buhawi, Caprite, alis na kayo para hindi na matakot sa inyo si ate Mila ko. Naglaho naman bigla ang mga ito sa harapan nila at dito na humanga si Mila kay Juana dahil nagagawa niyang utusan ng mga nilalang nang walang pag-aalinlangan na sinusunod naman siya ng mga ito. Ate, bumalik na po tayo sa bahay. Ang sabi kasi nila Nuno, sasalakay daw mga aswang yung mga anak ng napatay ko nung nakaraang gabi. Ano? Sasalakay ang mga aswang? Apo ate, yung amatakas sa 3 babaerong lasing, sila yun. At mga anak sila ng napatay kong manlalason. At nalaman nila na tayo ang huling kasama ng matanda. Baka ikaw pa ang pinagbibintangan nila ate Mila at hinahanap. Ganun ba? Ano gagawin natin ngayon, Juana? Maghahanda tayo ate. Mamayang hating gabi ang mga sisugot. Pero hindi nila alam na natin. Kaya naman, bibiglayin natin sila. Muling napahanga si Mila kay Juana dahil madali itong nakakapag-isip ng gagawin at tila wala itong katakot-takot sa mga aswang. Kaya naman bumalik na sila ng bahay para maghanda. Pagdating nila ng bahay, ay agad na hinanap nila si Aling Bebang. Nakita ni Mila na natutulog na ito dahil sa pagod. Maging si Aling Berta ay ganoon din. Kaya sinabi ni Juana na pabayaan na lamang ang mga ito na matulog at sila na lamang ang bahala. Ayaan mo na sila ate Mila. Tayo nilang maghanda. Total, 3 aswang lang naman ang kalaban natin. Ano? Tayo na lang, Juana? Bakit napakakampante mo? Isang aswang nga lang mahirap ng kalaban. 3 pa kaya? Wala naman tayong magagawa ate Mila.
Sina tatay, lasing na din at pagod na sila Tia Bebang at nanay. Kaya tayo na lang talaga. Ano na gagawin natin ngayon? Ipasok muna natin sa bahay ang mga lasing Ate Mila para hindi sila punterihan ng aswang mamaya. Sige. Pero 5 sila Wana. At ang lalaking tao pa naman ang mga yon. Akong bahala ate, ihingi tayo ng tulong. Lumabas sila ng likod ng bahay at nakita nga nila na tulog na ang mga ito. Dahil sa lasing at pagod, kaya naman mahimbing na natutulog ang mga ito. Kaya naman tinawag ni Wana ang kaibigang kapre para tulungan sila na ipasok ang mga ito sa loob ng bahay. At dahil nga doon ay nagawa nilang maipasok ang mga ito sa loob ng bahay. At dito na naghanda, sina Wana at Mila. Pumunta ang mga ito sa kusina kung nasa na mga Ricardo. At dito ay nakita ni Mila na kumuha si Wana ng luya, sile, bawang, asin at maging pamintang durog, pati na rin kalamansi. Wana, pangontra din ba sa aswang ang paminta? Hindi pa Ate Mila, pero magagamit natin to. Magaling kasi ang mga aswang nakakalabanin natin. At saka gamit sila ng sa tagapulag, kaya itong paminta mag-aalis nun. Aha? Paano? Basta Ate Mila, magtiwala ka lang sa akin. Sige, ikaw na nga ang bahala. Para ka ng albularyo, Wana. Daig mo pa si nanay. Sinabihan ni Wana si Mila na dikdikin ng pinaghalong sili, luya at bawang at patakan ito ng kalamansi at lagyan ng asin at ang katas nito ay ipahid niya sa itak para umano tumalab sa mga aswang pag tumama. Ginawa naman yun ni Mila habang si Wana naman ay nagsali ng pamintang durog sa manipis na supot. Pinalobo yon at itinali. Ito na Ate Mila, pag may aswang mamaya at hindi mo makita, paputukin mo lang itong supot na may pamintang durog para mabahing sila, para malaman mo kung nasa na mga to. Ang galing mo, Wana. Naisip mo pa talaga yon? Syempre, ako yata si Wanang Albularyo. Natawa naman si Mila, kaya matapos makapaghanda ay nagmatsyag na sila at inantay na lamang lumalim ang gabi. Sa pag-aantay ay napaidlip na si Mila dahil na din siguro sa pagod. Nang lumipas na ang ilang sandali, dito na nag-alulungan ang mga aso, kaya naman napabalikos ng bangon si Mila. Wana, andito na sila? Nagulat naman si Mila nang makita sa mesa si Wana na nagkakape. Kape tayo Ate Mila. Pambihira ka talagang bata, Wana. Nakukuha mo pa talagang magkape? Para hindi po ako antukin, ayaan mo munang lumapit ang mga yun Ate Mila. Uubusin ka lang tong kape ko. Kaya naman napakamot na lamang sa ulo si Mila dahil kay Wana. Inubos nga muna nito ang kanyang kape at saka lumabas ito ng bahay. Wana, saan ka pupunta? Lalabas ate? Haharapin ko sila. Ano? Hindi ba delikadong gagawin mo? Kaya mo sila ate, kaya dyan ka lang sa loob at tagain mo kapag may pumasok. Lumabas na nga si Wana ng bahay at sumunod naman si Mila dahil nga nag-aalala ito sa kanyang pinsan nang bigla namang may lumitaw na babae sa unahan nila. Kaya naman nagulat si Mila. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Kamusta bata? Nagkita tayong muli. Hindi ko akalain na kasama ka pala ng babaeng pumaslang sa ina namin. Wana, kilala mo ba siya? Hindi, wala naman akong kilalang pangit. Ganun ba? Peloso po ka pa ring bata ka. Pero hindi bale. Mamaya, titiyakan kong iiyak ka. Ganun ba? Baka ikaw ang iiyak sa akin mamaya. Ate Mila, takpan mo ang ilong mo. Madali ka. Mabilis namang tinakpan ni Mila ang ilong niya at dito ay mabilis na inilabas ni Wana ang dalawang supot na may lamang paminta at pinaputok yon. Nagulat si Mila nang bigla sa gilid nila ay lumitaw ang dalawang lalaking nakahubad at panay ang bahing ng mga ito. Akala nyo ha? May sa tagabulag pa kayong nalalaman. Napabahing ang dalawang aswang dahil sa pamintang durog. Kaya naman nakakuha ng pagkakataon si Wana at Mila na atakihin na ang mga ito. Dali ate, sabay naman ng dinikdik na bawang luya at sili na ginawa mo kanina. Mabilis naman na sinabuyan nga ni Mila ang isang aswang at ganoon din kay Wana. Kaya napahayaw ang mga ito na umuusok ang katawan. At dahil doon, tinataga na nga ito ni Mila. Sa bawat pagtaga nito ay hindi masyadong tumatalab sa aswang ang patalim. Pero dahil sa pinahiran niya ito ng katas ng pinaghalong bawang, luya, sile, asin at kalamansi, ay gumuguhit ito sa balat ng aswang at napapaso.
Ano kayo ngayon? Mga pangit kayo Akala nyo, hindi kami nakahinda. Hindi gagana ang kabalat sa bulag nyo kay Wanang Albularia. Ano? Isa kang albularya? Bakit ko naman sasabihin sa'yo pangit? Nagagalaiti naman ang babaeng aswang kay Wana, kaya sinugod siya nito na naglalaho pa ito gamit ang sabulag. Pero hinayaan na lamang ito ni Wana na makalapit sa kanya hanggang sa nasa harapan na niya ito, kaya naman nagkunwari pa itong nagulat. Samantalang, si Mila naman ay nagulat din dahil napalayo na ito kay Wana dahil sa pagtaga niya sa isang aswang na sinabuhay nila ng pangontra. Kaya naman napalingon pa ito kay Wana. Wana? Ilag! At dito ay hindi naman niya inasahan na bigla siyang tatadyakan ng isa pang aswang na kasama ng mga ito. Ate Mila? Hoy, bata, sa akin ka nga humarap. Biglang dinakma si Wana ng babaeng aswang sa leeg at itinaas siya nito. Ano bata? Masakit ba? Sige na, umiyak ka na. Wika ng babaeng aswang kay Wana habang pinipisil nito ang leeg ng bata. Pero hindi niya alam ay hindi ito umuubra kay Wana. Habang sinasakal siya nito ay dumudukot naman si Wana ng siling labuyo sa kanyang bulsa. Pangit? Hindi ba sabi ko? Ikaw ang iiyak sa akin? Dito ay walang ano-anong hinampas ni Wana sa mukha ang aswang ng kamay niya na may siling labuyo. Kaya dito ay nabitiwan siya ng aswang at naghuhumayaw ito sa sakit. Ano ngayon? Mainit ba sa mukha ang siling labuyo? Nagpagulong-gulong sa lupa ang babaeng aswang dahil sa ginawa ni Wana rito. At nakita pa niya na napapaiyak ito. Ano pangit? Napapaiyak ka na ano? Nakita naman ni Wana ang kanyang ate Mila na akma ng susuguri ng dalawang aswang dahil nakatumba na ito. At dito na siya sumipol at humingi ng tulong sa mga kaibigan niyang engkanto. Kaya naman biglang humarang ang tikbalang sa gitna ni Mila at ng aswang na papalundag na papunta kay Mila. Sinalubong ito ng tikbalang ng malakas na sipa at ang isa naman ay hiniwa ng kapre. Kaya kapwa tumilapon ng mga ito. Ayos! Salamat buhawi! Salamat kapriti! Nilungon ni Wana ang babaeng aswang na kalaban nito pero bigla na lamang itong nawala. Nasa na yun? Sinabihan siya ng duwende na tumakas na umano ang babaeng aswang. Pero kaya naman nila itong habulin. Kaya naman biglang dumapa ang tikbalang sa harapan ni Wana para pasakayin ito. At hahabulin umano nila ang aswang. Naku, wag na. Hayaan nyo na lang yung pangit na yun. Tsaka nakakatamad ng habulin yun. May dalawa pang natitira Hindi ko pwedeng iwan si Ate Mila. Kaya kinuha na ni Wana ang itak ng kanyang ate Mila at pinagtataga ang mga aswang sa mga tuhod nila. Pero hindi ang mga ito makatakas. Hindi na kayo makakaalis. Pasalamat kayo. Mabait pa ako at hindi ko kayo tutuluyan. Nakarinig na sila ng mga tao na papunta sa kanila. Kaya naman pinaalis na ni Wana ang mga gabay nito. Kaya naman agad na rin naglaho ang mga ito. Maya-maya ay dumating na nga ang kapitan kasama ng ilang mga tanod nito na may dalang mga itak, pati na rin mga sibat. Inilalaya naman ni Wana ang kanyang ate Mila para makatayo. Kapitan, mabuti naman at dumating kayo. Naku, Kapitan, palagi na lang kayong huli. Nagwika naman ang kapitan na pasensya na umano at galing pa sila ng plaza kung saan sila nakabantay. Hindi naman nila akalain na susugod ang mga ito sa bahay nila Aling Bebang. Magsasalita pa sana si Wana pero pinigilan ito ni Mila at ito na nagpaliwanag. Kasi kapitan, ang batang ginamot ni nanay noong nakaraang araw ay biktima ng matandang aswang na manlilason pero nagawang mapagaling ni nanay. Kaya naman nagalit ito at kami sanang babalikan ng pinsan ko kahapon pero nagawa ko siyang mapatay. Kaya ayan, mga anak naman ito ang sumugod. Pero ayan sila. Hindi ko pa nga sila tinuluyan kaya kayo na ang bahala. Nagwika naman ng kapitan na ganun pala nangyari kaya sila sinugod ng mga ito sa bahay nila. Bueno umano at sila na ang bahala sa mga ito. Sisiguraduhin niya na hindi na mangangahas dumayo sa bari nila ang mga kagaya nila at susunugin nila mga ito ng buhay. Kaya naman binuhat na ng mga tanod ang hindi na makatayong mga aswang at ginapos sa mga kamay at binusalan pa kahit nagbalik na ang mga ito sa anyong tao. Kaya nagpaalam na ang kapitan pati na rin ang mga kasama nitong mga tanod. Pasensya ka na Wana ha at sinabi ko sa kanila na ako ang pumatay sa mga aswang. Mas mabuti na kasi yon. Kaysa sabihin ko na ikaw
Baka kasi hindi din sila maniwala. Ayos lang po Ate Mila. Mas okay na po yun nang ganun ang alam nila. Pero anong gagawin natin, Wana? Sasabihin ba natin kila nanay ang nangyari ngayon? Apo, kasi malalaman din naman po nila galing po kay Kapitan. Kung sa bagay, tama ka. Paano ate? Gamutin muna natin ang sugat mo. May sugat ka? Wala to, Wana. Maliit lang tong sugat. Nung natumba lang ako kanina. Pero tara, pumasok na tayo. Pumasok na nga ang dalawa ng kanilang bahay para na din magpahinga. Mabuti na lang hindi nagising si nanay at ang iba pa, no? Apo ate, sinabayan ko kasi si Nuno na patulugin niya ng mahimbing sina Tia Bebang at ang iba pa. Ano? Bakit naman? Kasi ate, pag nagising sila, tsaka ako kung sasali sila sa laban, malalakas yung mga aswang na yun ate. Maagabunan pa mga yun. Nakita mo naman kung paano sila maglaho, hindi ba? Sa tingin mo, kaya silang labanan nila tatay at Tia Bebang? Pag nagkataon nagising sila Ate Mila? Kung sa bagay, tama ka nga, Wana. Baka nga mapahamak pa sila kung sakaling nagising nga sila. Ang galing mo. Ang talino mo pala, Wana. Naisip mo mga ganon? Bigla na lang kasing sumasagi sa isip ko ang mga ganun Ate Mila. Pati na rin ang paggawa ng mga pangontra at iba pa. Mukhang magiging albularya ka nga talaga balang araw, Wana. Pero teka, paano hindi ka pala natatablan ng atake ng aswang? Hindi ba sinakal ka ng babaeng aswang? At nakita ko na diniin ito ang mga kuko niya sa'yo. Dahil dito sa kwintas ko ate, may mutsapo kasi ito. Kaya pala hindi ka tinatablin eh. Dahil may mutsa ka palang taglay. Apo, pero wag niyo pong ipagsabi Ate Mila ha. Hindi, Wana. Wala akong sasabihin na kahit na ano sa nalaman ko sa'yo. Wanang albularya. Tara na, matulog na tayo. Kaya naman natulog na nga sila. Samantala, sa nakatakas namang aswang na babae na kalaban ni Wana na nagngangalan palang Mercedes. Galit na galit itong tumatakbo papalayo sa lugar. Sapo nito ang kanyang mukha hanggang sa makarating ito sa isang ilog. Naghilamos ito ng naghilamos para makuha ang init ng sili na nilagay ni Wana sa mukha nito. Humanda ka sa aking bata ka. Babalikan kita. Hindi kita mapapatawad. Ako mismo ang papatay sa'yo. Humihiyaw pa rin ito sa sakit habang sige pa rin ang paghihilamos nito sa may ilog sa gitna ng kakahuyan hanggang sa bigla na lamang may narinig itong pagaspas ng malalaking pakpak at nang tingalain niya ito ay nasa harapan na niya ang isang aswang na lipad na nakatingin sa kanya at nakangiti. Anong kailangan mo, Sylvia? Wala naman, Mercedes. Narinig ko kasi ang ungol mo na parang nasasaktan. Kaya naman lumakapit ako para tingnan ka. Nakakaawa mukha mo. Mukhang napalaban ka. Isa bang magaling na antingero o isang magaling na albularyo? Nakapagtataka na isang kagaya mong gabuna na makitang ganyan ang kalagayan. Isang batang albularya ang may gawa nito sa akin at hindi ko makakalimutan ang mukha niya. Magbabayad talaga siya sa akin. Ano? Isang bata? Nagpapatawa ka ba, Mercedes? Ikaw na isang gabunan? Natalo ng isang bata lang? Hindi siya ordinaryong bata. Magaling ito. At may 3 siyang gabay na tumutulong sa kanya. At siya din ang pumatay sa ina kong manlalason. Pati sa 2 kong kapatid na lalaki ay nadali din. Ano? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Mukha ba akong nagbibiro, ha Sylvia? Kung ganun, dapat malaman nito ni Panginoong Karyon. Baka maging problema natin ang batang yun sa huli. At ano, pagtatawanan ako ng pinuno? Huwag mong sabihin sa kanya mga sinabi ko sa Sylvia kung ayaw mong patayin kita. Babalikan ko ang batang yun. At tumanda siya sa akin. Hindi pa kami tapos. Sige Mercedes, ikaw ang bahala. Pero maaari ko bang malaman kung ano ang pangalan ng batang sinasabi mo? Wana. Siya si Wana, ang batang albularya. Wana? Sige, tatandaan kong pangalan ng bata na yan. Lumipad na ang aswang na si Sylvia palayo kay Mercedes na lumublob na sa tubig para lamang maalis ang hapdi ng mukha nito. Kinabukasan, maagang nagising sina Aling Bebang at Aling Berta. Hay, napasarap ang tulog ko kagabi. Halatang napagod ako ng gusto kahapon. Ako nga din napasarap ng tulog. Teka, nasaan na si Wana? Wala siya sa kwarto Hinanap ni Berta ang anak at nakita niya na nasa kwarto ito ni Mila na tulog. Kaya hindi niya na lamang ito ginising pa. Nakita niyang tulog pa din ang asawa nitong si Berto at ang iba pa. At sa sahig na ang mga ito nakatulog dahil sa kalasingan. Nagulat naman si Berta nang marinig nito ang sigaw ni Aling Bebang.
Kaya mabilis itong lumabas ng bahay para tingnan yon. Manang Bebang? Bakit? Tingnan mo Berta bakit maraming dugo dito Tingnan mo ayun pa nasira ang bakod. Parang may bumangga roon. Baka naman may nag-away kagabi. Hindi lang natin alam kasi tulog tayo. Baka nga siguro Mabuti pa tanungin natin silang lahat mamaya pagising nila. At dito nga ay inantay nilang magising ang lahat para tanungin kung may nangyaring gulo ba kagabi. Lumipas nga ang ilang oras ay nagising na si Wana at Mila habang tulog pa rin si Mang Lando at Mang Berto. Kaya sila ang unang tinanong ni Aling Bebang. Mila anak, Wana bakit may mga dugo dyan sa labas ng bahay natin? At nasira pa ang bakod. May nangyari bang gulo kagabi? Meron po, Tia Bebang. Sinalakay lang naman po tayo ng mga aswang kagabi. Ano? Aswang? Wana ang aga-aga. Huwag kang magbibiro. Nagtatanong ng maayos ang Tia Bebang mo. Totoo naman po ang sinasabi ko, Nay. Natutulog kasi kayo Tama ang sabi ni Wana, Tia Berta. Sinugod nga tayo ng aswang kagabi. Mabuti na lang napatay ko ang mga yon. Pumunta nga si Kapitan dito. Kinuha yun kagabi. Bakit hindi nyo kami ginising? At ganun pala nangyayari Ayaw niyo po magising, Tia Bebang. Siguro dahil po sa pagod niyo. Si Nanay po'y ganun din. At si Tatay Berto naman lasing din. Naku, mabuti na lang. Hindi kayo nakain ng aswang. Hindi niyo pa naman naililipat sa pangalan ko ang mga lupa niyo. Hayaan nyo na Hunay. Tia Berta, napatay na naman po yung mga aswang Kaya ayos na ang lahat. Hay salamat. Ang galing mo anak. Tsak ikaw na siguro ang magiging albularya sa pamilya natin. Naku Nay, tsamba lang yun. Kahit na basta napatay mo yung mga aswang. Kaya pinagmamalaki kita anak. Mila Niyakap ni Aling Bebang ang anak na si Mila. Nalingid sa kaalaman nila na si Wana talaga ang tumalo sa mga aswang na sumugod sa kanila. Kaya naman kinindatan na lamang ni Mila ang pinsan na si Wana na ngayon ay nagkakape na sa mesa. Dito ko na muna po tatapusin ang kwento ni Wana, ang tamad na albularya. Sana po ay magustuhan ninyo. Maraming salamat at magandang araw pong muli sa lahat.